Hi, magandang umaga po sa inyo lahat mga kaibigan. Welcome po sa programang Ang Tanging Programang inihandog ng Church of Christ sa Iglesia ni Cristo na naniniwala na si Cristo ay tunay na Diyos at may kapagligtas. Cristo ang tanging daan, katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Good morning, South Central Mindanao, North Cotabato, Kidapawan City. Sa buong Visayas, Luzon, magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan kapatid. Sana po nasa mabuti tayong kalagayan sa mga sandali. Ganun din sa ating mga kapatiran na mga OFW na nasa ibayong dagat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Oras na makita ninyo ating live po ngayong umaga. Mga kaibigan kapatid, ngayong umaga, siyempre po, pag-aralan naman po natin ang salita ng ating Panginoon. Natin pong masumpungan sa Mateo 7:19. At bago po natin babasahin, follow and share ko ng video ito. And din sa ating mga YouTube subscriber, pa-subscribe naman po sa aking YouTube channel, Kuya Elmer TV. Paki-click na rin ang bell button para po tayo sa panibagong video na ating i-upload. Kaibigan, ayon pa sa salita ng Diyos na ating pumasumpungan sa Mateo 7:19, ito po ang salita ng Diyos na atin pong matunghayan. Sabi po niya, every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Sa Tagalog naman po mga kaibigan, ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa kaibigan, ngayong umaga ating pong pag-aralang salita ng Diyos, the fruitful Christian, ang nagbubungang Christian. Yan mga kaibigan, ang salita po ng Panginoon ay hindi po, nagtutukoy po ito ng spiritual na bunga po mga kaibigan. Hindi po yung literal na bunga, hindi po mga kaibigan ay spiritual. Mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay hayag na nagtuturo po sa atin patungkol po sa buhay Kristiyano na kailangan nagbubunga. Mga kaibigan, at laliman pa po natin isang katanungan ang ating sasagutin. Ano ibig sabihin na nagbubungang Kristiyano o fruitful Christian? Sa pamagitan ng tatanungan ito ay tatlong bagay po ang ating pag-aralan po ngayong umaga. Okay, huwag nyo munang kalitaan na ibahagi po ang ating video. And din sa ating mga subscriber sa YouTube channel, please subscribe Kuya Elmer TV. Yung bayad mga kaibigan. Unang punto po, ang ibig sabihin kung paano nagbubunga ang isang Kristiyano ay dapat nagliligtas ng mga kaluluwa. Sabihin ay ang ating buhay po bilang nauna na naging Kristiyano, tayo po ay nagliligtas ng mga kaluluwa ng ibang mga tao na hindi pa po kumilala sa ating Panginoon. Okay. Sabi po ng banal na kasulatan, kailangan po ang bawat isa po sa atin ay humayo sa buong bansa. Ayon sa Mark, sabi po ni Kristo sa Mark 16:15, ito po ang sabi, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ibig sabihin po mga kaibigan, kailangan po tayo mangaral tulad nitong ginagawa po niya. Magitan din po ng pag-share po ng video ito, at na rin po tayong nakapangaral ng salita ng Diyos sa ibang tao. Sila ay makaintindi ng salita ng Diyos, maintindihan nila at tanggapin nila ang salita ng Diyos. Ayon sa Great Commission, sabi po ng Mateo 28:19 hanggang 20, ito po ang sinabi, kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Yung utos, humayo, pagkatapos tayong humayo, ipangaral ang salita ng Diyos at gawing alagad ng Diyos ang buong bansa. Sabihin ng mga tao, gawin natin alagad ng Diyos. At bago po sila natin, paano po natin gawin silang alagad ng Diyos? Pamagitan po. Kung sila po ay tatanggap ng salita ng Diyos, kailangan po nila tanggapin sa pamagitan po ng pagbautismo sa pangalan sa anak ng Espiritu, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At sabi niya sa 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat na inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Sabihin po, hanggang gayon kung tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos, tayo po ay kasama po natin ang ating Panginoon po mga kaibigan. Kasama rin po natin siya na tumutulong po sa atin sa pagpangaral ng kanyang salita upang ang lahat ng tao ay maintindihan nila ang salita ng Diyos.
Ayun po mga kaibigan, paano tayo magligtas ng mga kaluluwa? Ay na kailangan po natin dalhin po natin sila sa harapan ng ating Panginoon, sa harapan, sa paanan ng ating Diyos mga kaibigan. Ayon sa James 5:19-20, po ang sinabi, mga kapatid, sabi niya, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis sa landas ay may isa namang umaakay sa kanya at magsisisi. Ibig sabihin, may nangaral sa kanya at nagsisisi yung taong yon. Ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagbabalik ng isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay at maligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at mapapawi ang maraming kasalanan. Kung sino man ang makapagligtas sa kanya, baga sino man yung makapagtulong sa kanya na maibalik ang kanyang buhay Kristiyano, maibalik sa harapan ng Panginoon, mapawi po ang maraming kasalanan. Mapawiin po ng Diyos. At mapalad po yung taong tumulong. So, kinakailangan po natin na tumulong tayo upang maligtas sila mula sa kasalanan. Maging bunga na rin po natin bilang Kristiyano. Yung ating pananampalataya po ay nagkakaroon po tayo ng bunga sa pamagitan po ng pagkunbiyan sa ibang tao na sila po ay lalapit sa ating Panginoon. Ayon pa sa Mateo 5:16, okay, kailangan po natin ipaliwanag po natin. Lumiwanag po ang ating mga mabubuting gawa. Kailangan po natin talagang ipaliwanag po. Ibig sabihin, lumiwanag po. Ayan. Ayon po sa Mateo 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang mabubuti ninyong gawa at purihin nila ang amang nasa langit. Sa pamagitan po ng paggawa po natin ng kabutihan, makikita po ng ibang taong hindi naging Kristiyano, makikita po nila ang ating gawa, sila po ay magpuri na rin sa ating pinupuring Panginoon. Kailangan makita nila ang ating mabubuting gawa po mga kaibigan. Yan mga po, bakit ano ba ibig sabihin ng mugbungang Kristiyano, ibig sabihin po ay talagang sumusunod sa utos ng ating Diyos. Paano natin malaman na sumusunod? Gumagawa, hindi lamang nakikinig. Kapagkat ito yung sabi ni James sa 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isasagawa, dinadaya ninyo ay ibig sabihin po mga kaibigan, kung narinig natin ang salita ng Diyos, di po natin ginagawa po ang kanyang salita. Ako po mga kaibigan, parang dinadaya na rin po natin ang ating mga sarili. So, mas delikado po mga kaibigan. Ibig sabihin ng sumusunod ng utos ng Panginoon ay siyempre po, tumutupad. Ay sa Luke 6:46, bakit ninyo ako tinawag na Panginoon, Panginoon? Gayon din hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Mga Kristiyano, maraming tao ngayon ay tumatawag sa pangalan ng Ama, tumatawag ng pangalan ng Diyos, pero hindi naman po sumusunod o hindi naman po gumaganap sa kanyang mga alituntunin o hindi naman po gumagawa sa kanyang mga kautusan. Sabihin, sayang din naman po ang kanilang mga pananampalataya at hindi po nagbubuo. So, ibig sabihin po na ang sumusunod ng utos, gumagawa ng nais ng ating Panginoon. Mga kaibigan, mahalaga pong gawin po natin ang nais po ng ating Panginoon. At sinabi ni Kristo sa Mateo 7:21, lahat na tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lamang ng aking Ama na nasa langit. Sabihin po, lahat po tumatawag, ngunit hindi po sumusunod. Po mga kaibigan, sayang din naman po ang ating pagsunod kung hindi po natin sinunod ang nais ng kanyang Amang nasa langit. Lahat ng utos ni Kristo, yun po yung utos ng Amang nasa langit po mga kaibigan. Kaya, nasundin po natin ang kautusan ng ating Panginoon. Pagpuntos na punto po mga kaibigan, nagbubungang Kristiyano, ibig sabihin nagtitiis hanggang katapusan. Talaga ang nagbubunga, nagtitiis ng kahit. Ayon ba sa Santiago 1:2-4, sabi dito, mga kapatid, nagagalak kayo na kayo dumaranas sa iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na naging matatag inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. Yan. Ibig sabihin po pala mga kaibigan, ang pagsubok po ay isang pamaraan po upang maging matatag ang ating pananampalataya sa ating Ama. Kaya magalak tayo kung magkakaroon man tayo ng mga iba't ibang uri ng pagsubok, kailangan magalak po tayo. Kapagkat pag nalampasan po natin ang mga pagsubok na iyan,
Maging matatag po ang ating pananampalataya sa ating amang nasa langit. Ano po bang ibig sabihin na nagtitiis hanggang katapusan? Labis ang tiwala sa ating Panginoon. Yan, mahalaga po talaga na may tunay tayong paniniwala sa ating Panginoon. Ayon po sa Proverbs 3:5-6, ito po ang sinabi, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan. Huwag mananangan sa sariling karunungan. Yan, sa lahat ng iyong gagawin, siya'y alalahanin upang patnubayan ang inyong mga tatahakin. Yan, mga kaibigan, sa lahat po ng bagay, kailangan buong puso po tayo magtiwala sa ating Panginoon po. Yan ang pinakamahalaga sa bawat buhay. Ay, mga kaibigan, siyempre po, ang nagtitiis hanggang katapusan, yung pong mga taong nagpatuloy hanggang katapusan. Mainam po tayo po ay magpatuloy hanggang katapusan sapagkat po gagantipalaan po tayo ng ating Panginoon. Ayon po sa Mateo 24:13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas siya ay maliligtas. Mga kaibigan, kung tayo po ay manatili hanggang wakas ng ating buhay, wakas ng mundo, tayo po ay makakatanggap ng kaligtasan na binahagi ng Diyos. Kung tayo po ay hindi tumalikod o hindi natin iniwanan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kaibigan, kapatid, kumusta na po ang ating mga buhay? Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang inyong buhay Kristiyano? Kung ba ay nagpatuloy kahit na may maraming pagtitiis sa buhay po natin. Mga kaibigan, kapatid, magbubunga po ang ating pananampalataya kung tayo po ay manatiling tapat hanggang katapusan ng ating mga buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan at maraming salamat din po sa ating butihing sponsor, Alma and Primitivo Garino, ganoon din si Ma'am Ani Gaitera ng Italy. Yan, maraming salamat po, pagpalain po kayo ng buong may kapal. Shout out na rin sa lahat ng mga nagkikinig at nag-share ng ating video. Pagpalain po kayo ng ating buong may kapal. Maraming salamat, magandang araw hanggang sa susunod na maraming salamat mga kaibigan. Inyong napakinggan ang programang Ang Daan. Naway sa pamamagitan ng programang ito ay inyong nakamtan ang pagpapalaang espiritual hanggang sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagtangkilik. Jesus, tanging daan.